Sino nga ba ang tinutukoy ng isang journalist na malapit kay Daniel Padilla at Carla Estrada na makakasama nito sa upcoming project ni Mr. Daniel Padilla under Star Cinema, Direct Katig? Dahil po sa sunod-sunod na nominasyon dito kay Mr. Daniel Padilla sa ilang mga award-giving bodies kung saan kinikilala si Daniel Padilla ngayon bilang isa sa pinakamagagaling na aktor na kung saan ay pinatunayan ni Daniel Padilla na mula sa pagkanugmok ng kanyang karir at isa sa pinakamagandang naging desisyon nito na pumayag siyang tanggapin ang proyektong Incognito kung saan nabigyan siya ng malaking highlights sa nasabing serye. Dito pinakita ni Mr. Daniel na ayang-ayang niyang magkipagsabayan sa mga naglalakihan at magagaling na aktor katulad ni Mr. Baron Geisler, Mr. Richard Gutierrez, and Mr. Ian Veneracion na masasabi nating may pinatunayan na sa showbiz. So dahil po dito ay may mga usap-usapan na tumuugong po ngayon sa social media na si Daniel Padilla ay parang nilalabi na or nagkakaroon po ng parang pagpupulong patungkol po sa kanyang upcoming na proyekto na possible na pwedeng lumabas yan this year, this coming November, or pwede rin ng December. So ang tanong ngayon ng marami, sino kaya ang maswerteng babae na makakasama ni Mr. Daniel Padilla sa nasabing serye? So isa sa pinakamalapit na isang journalist at isang kaibigan ni Mr. Daniel at ni Miss Carla Estrada ang naglabas ng hint patungkol po sa upcoming na project nga ni Daniel kung saan meron siyang tinatawag na mystery girl na makakasama nito. So ngayong araw ay pag-uusapan po natin yan at pagtitimbang-timbangin natin kung totoo nga ang mga chismis at mga impormasyon na inilabas na ito. Sa isang post po dito po sa Reddit, itong si Mr. Daniel Padilla at Christine Hermosa ay pinag-prepare dito po sa sinasabing upcoming project si Mr. Daniel Padilla kasi isa sa mga journalist nga ang nag-post nito at sinabi ganito ang caption. Sabi niya, "What about film na pagsasamahin natin ang lalaki may pinakamagandang mukha sa showbiz na si Daniel Padilla at ang babaeng may pinakamagandang mukha rin sa showbiz na si Christine Hermosa Soto. Parehong bankable at mahusay na aktor. Hello Star Cinema at paging director Cathy Garcia." So ito po yung kanyang parang pagbibigay ng kanyang hint, and yan pong post na yan, o yan pong nag-post na yan, ay isa po siyang journalist na parang hindi man po niya tanghasan na ibinigay ang impormasyon patungkol dito, pero ito po isang malaking hint. Pero upon sa ating pong research, last April 23, 2024, meron pong isang article na inilabas ang Bandera, Showbiz Chika Balita, kung saan naisulat po nila yung patungkol na dito po sa yung ayaw, parang hindi pa ready si Miss Christine Hermosa na pumasok or gumawa pa ng panibagong project or sumabak sa drama kasi ang dahilan niya nakakapagod daw. Sabi dan, walang katotohanan ng chismis na pinagbabawalan ni Oyo Boy Soto na bumalik sa pag-arte ang kanyang wifey na si Christine Hermosa. Yan ang nilinaw ng aktor nang magkatsikahan ng ilang members sa Showbiz Press sa 70th birthday celebration ng kanyang amang si Bossing Vic Soto sa Itbulaga last Saturday. Nag-duet sina Oyo at Christine Hermosa sa Itbulaga para sa birthday nga ni Bossing Vic at pagkatapos nga ng kanilang production number ay nakipagtsikahan na nga sila sa media na naimbitahan pa sa pag-surprise sa Dabber Cats at ng TV5. Isa sa mga naitanong nga kay Oyo kung payag ba siyang mag-artista ulit ang kanyang wifey. Okay lang naman daw sa kanya kung gusto ni Christine kasi sabi ni Oyo Boy siya daw o si Christine Hermosa daw ang may ayaw. Ayaw niya sa mga drama, nakakapagod daw. Dagdag pa ni Oyo, feeling niya baka raw tanggapin ni Tin kapag inalok siya ng sitcom. So parang medyo aloof siya or parang medyo nagdo-double thinking siya kung tatanggapin niya, Pero sa ngayon daw ay imposible pang makabalik. Noong year 2024 yon sa acting si Christine dahil nga siya po that time ay buntis. So pwede naman siguro after niya manganak, bali 4 months na siya buntis that time. So ngayon, marami pong nag-speculate na yun nga si Miss Christine at Mr. Daniel Padilla ang mag-prepare, dito po sa nasabing upcoming film. Pero wala pa pong confirmation na nanggagaling po sa Star Cinema, ABS-CBN at kay Direk Cathy Garcia Sampana. So yun po yung aantayin natin. So ano kaya ang magiging role ng bawat isa sa kanila? At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating latest chika. Unahin natin si Miss Kelmer Baga. Sabi nga ni Daniel, mahal niya trabaho niya, 100% ibibigay niya ang best niya sa trabaho. At yun naman talaga ang dapat. Sabi ni Miss Lisa, di kawalan kay Kat yan sa dami ng award at sobrang yaman na ni Kat. Siyempre, si God ang nakakaalam ng mga nangyayari. Love, heart, Catherine, always. Ayan.
Actually po, talagang marami lang talagang mga valid reason si Miss Catherine, ano? Sabi ni Miss Josepina Dons, masaya ang magandang nangyayari kay Daniel. Masaya kami na hindi nalaos si Daniel. Pinagdadasal namin na tuloy-tuloy na ang success si Daniel at ibigay uli ang mga endorsement ni Daniel na nawala sa kanya. Masaya si Catherine ang success ni Daniel. Kaya marami kaming mga Katyel bumuboto para manalo si Daniel sa Asian Award na nominado siya. Maraming award ang natanggap ni Catherine at maraming awards ng ang mga Katniel hindi dinaluhan. Sanay na kami sa kanila. Si Catherine kailanman hindi lalaki ang ulo at ang mga batchers lang ang magsasabi niyan. O diba? Ito po si Miss Josepina Jones is success siya na may mga chance talaga na hindi pumupunta si Catherine sa mga awards night. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na iniiwasan ni Miss Catherine si Alden. At parang nag-speculate pa ang publiko na meron silang hidwaan. Sabi ni Flower Soon, lahat sila magaling sa pag-arte. Ang sa atin lang maraming fans ang Katden. Bagay sila magka-movie ulit ang Katden. Kaya kaysa bumalik si Kat kay Daniel, tapos na ang Katniel, talagang solo era na lang sila, happy pa. Sabi ni Miss Marie Luchin, simple, Catherine doesn't show up on award ceremonies. There are a lot of award-giving bodies na talagang dinededma or hindi pinapansin ni Miss Catherine. Kasi syempre mas inuuna niya yung kanyang mga schedules. Sabi naman ni Miss Sarhan na ang hirap na pangalan. Si Daniel Padilla, ang maraming nakuwang award na yon, daming endorsement at daming project. Sobrang daming blessing sapagkat sobrang bait down to earth. Kaya nga yan nabansagang supremo sapagkat andyan na siya sa kanya lahat-lahat. Sabi ni Miss Herminia, hayaan nyo na lang sila para masayahan naman ang iba. Kasi kung ipapasok si Kat, baka sabihin naman ang bashers niya si Katrina lang lahat. Ganyan naman talagang strategy ni Miss Dars. Miss Dars, nakuha ko na ang ibig nilang sabihin. Pero lang yan. Pero lang yan sa akin ni Miss Stars para sila naman itong pag-usapan muna. Relax lang ang Katniel or Katden. Sa akin, baliwala yan kasi alam ko naman kung sino ang the best actress, which is true. Diba? Marami naman na talagang napatunayan. Si Miss Catherine Bernardo, diba? At marami na rin siyang chance na talagang tumatanggap siya ng mga awards na hindi niya pinupuntahan. Ayan ay base po sa mga comments na mga nasa comment section natin. Sabi ni Miss Olive Rodriguez, correct, yan ang sasabihin ko. Ang tingin ng mga organizer, ini-snub ni Catherine ang mga awardings. Hindi siya napupunta lalo na kung present si Alden, hindi siya professional. Sabi ni Tim Valdez, okay lang kung si Daniel naman, unprofessional naman yan. Catherine, hindi siya umaaten ng award para lang makaiwas kay Alden. Ayun. So ito yung kanyang opinion naman patungkol dito. Pero katulad po ng sinabi ko sa inyo, many times na sinasabi po sa inyo na marami po talagang schedule si Catherine. Kaya hindi siya nakaka-attend. Mas inuuna niya po yung kanyang trabaho kesa po kilalanin siya sa nasabing awards night. And sabi pa ni Miss Flowers, kay Daniel na naman ang panig ngayon. Sana wag magsama si Daniel at Catherine sa movie. Marami dyan makasama ni Catherine, nakakasawa ng Katniel na magsama ulit. Maraming bagay kay Daniel, si Kayla, si Maris, si Belle, Andrea Brillantes. Yan, so yung mga nakapila na talagang parang ipine-pair dito kay Mr. Daniel Padilla, no? Pero at the end of the day, si management pa rin at si Mr. Daniel Padilla pa rin ang makapag-decide kung papayag na ba siya magkaroon siya ng color team or what, na siya ng romantic comedy na movie or serye. Sabi ni Adrian, paano mapapasama si Catherine? Di naman siya nagpunta sa mga awardees kaya sira na siya sa mga fans niya. Madami nang bumitaw sa kanya at posibleng hindi na kumita ang movie niya dahil sa mga pinakita niyang unprofessional na siya. Di na siya katulad ng dati at nang matapos ang HLA, nagbago na sila ni Alden. Pareho sila lumaki na ang ulo. Ayan. So ito naman, parang sinasabi nila na na parang after the success of that movie is nagkalimutan na. Pati yung mga supporters nila kinalimutan nila. Yun yung pinapalabas dito ni Ma'am Shia, no? Pero let's give them the benefit of the doubt. Huwag naman tayo masyadong judgmental kay Catherine at saka kay Mr. Alden Richards. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!